today, papalitan na namin ang aming sasakyan kasi na-total siya. Sa mga hindi po nakakala, nabangga po yung sasakyan namin na bago. 2 months pa lang po yun, nabangga na siya. Kaya ngayon, pupunta kami sa Mazda para magtikin ng car para palitan siya. Kasi 2 weeks nang nagre-rent yung asawa ko. Kaya let's go, samahan nyo kami. Yan po yung nirentahan naming sasakyan sa Enterprise. So yun din gagamitin namin na papuntang Mazda. Halos katabi lang naman ng Mazda yung Enterprise na pinagrentahan namin. Let's go! Grabe, nakakalungkot. Ganda pa naman nung sasakyan namin na si Blink. Kasi premium siya na Nissan SR. Pinadagdagan namin ng ano rito sa Bose. Dito na speaker and all, meron pa yung special features ng sasakyan. Tapos binangga lang. Pero buti na lang may gap insurance siya. Para yung loan namin ang magbabayad, yun na. Balik namin ang sasakyan, tatanggalin namin yung Easy Pass namin. O yan, yung Easy Pass. Yung parang sa Pilipinas, yung swipe card. Pero ito kasi natatanggal siya. Tapos ito, camera namin to. Tatanggalin din namin. Hindi niya nakinabit yung back camera kasi nga, ano lang naman siya. Rental. Buti na lang nung nabangga yung sasakyan. Nakakabit yung back camera namin. So, nakunan sa dashcam yung pagbangga ni Blink sa likod. Hindi niya kasalanan yung disgrasya. Isinabit na yon sa insurance para magtuloy-tuloy yung claim, lalo na dun sa gap insurance. Kailangan namin ng police report. Kailangan din yung police report sa pag-claim dun sa insurance nung nakabangga. Lalo na yung rental expenses namin ng 2 linggo. So, nung araw na nadisgrasya siya, hindi siya nakapasok. So, pati nga yun dapat pwede namin i-claim. Kaso, ikakaso pa yon. Ngayon, pag kinaso yun, parang hindi namin alam kung mababayaran kami dun dahil yung sasakyan nga na nakabangga. Medyo luma yung car. Kaya hindi na namin gusto na habulin pa hanggang dun. Kasi matrabaho yun, tas magbabayad ka pa ng attorney. Syempre gastos na naman yun. Kararating lang namin dito sa New Jersey. Ang gusto lang namin mangyari, matapos na yung claim, na pwede namin i-claim without suing so that we can move on. So malapit lang siya, guys. Pwede nga namin lakarin na lang. Pero dahil ibabalik din namin tong car pag naka-decide na kami kung anong bibilhin na car, kailangan na namin siyang bitbitin kasi due date na rin to today para ibalik. So ayan sa tabi pa lang may Subaru. Niisip niya nga rin kumuha ng car dyan. Pero titingin muna kami sa Mazda kasi mabilis lang daw ang process. Actually yung street na yon kung saan yung mga car dealers, sunod-sunod na mayroon Toyota, may Chevrolet at saka Honda. Ang pangit ng naging experience nung kasamahan namin sa Toyota. Medyo sila, hindi friendly. Hindi nila i-entertain ang iyong questions kung hindi ka pre-approved sa loan. Sila. Yan, marami mga sasakyan na mga second hand din sa mga dealership. Dito na tayo sa Mazda. Most probably dito na rin talaga kami bibili na sasakyan. Ito CX-5. Gusto ko pa din yung panel ni Nissan CSR. Tapos yung charging port niya dito, nandito sa loob ng
Ito, bali loob niyan. Mas malaki siya ng konti. Wala lang din siyang sunroof. Tas puti pa. Hindi ko lang alam kung yung ibang mga ibang mga kulay nito. Ito manual lang siya pag binuksan. Ay, hindi. Electric din. Ang liit niya. Parang si Blink lang. Ang liit din ng niya, Yung capacity. So, pag pinabato, konti lang yung malalagay. Yung kasi, ang niyan, CRV saka Toyota RAV4 yung mga ganyan pala. Ito si Blink, HRV, Toyota Cross. Ito ang mga Kasabayan niya. Pero at least automatic na yung So, let's see what's inside. 32,000. Oh, mahal pa din. Kapresyo lang ni Blink. Tapos, meron din siyang sunroof. Malit lang yung monitor niya sa dashboard. Tapos, wala siyang parang wala siyang port para sa, ito, nandito. Yung port ng kanyang pag-charging. Tapos doon, yung pag nilagay mo yung phone mo, nagcha-charge. Kaso umiinit yung mga phone kapag ganyan ang charging eh. Ay, may vent siya sa likod. Ang ganda. Ayun, may vent sa likod. Kaya pala mas mahal kasi may sunroof. 32. May lagayan din na. 32,000. Mas mahal lang si Blink. Bose din pala yung niya. Ito yung pinakamataas na variant ng CX-30. Maliit lang kasi siya. Naninibago ako dun sa isang mas malaking car. Ito talaga yung katulad ng aming car. Mas komportable ako dito. Ayaw ko lang talaga nito kasi nakabaon niya siya. Ito, parang mas madali siyang i-navigate kasi halos parehas dun sa dati naming car. Pero mas mahal kasi ito guys. Siguro dahil yung features niya, like ito, may sunroof siya. Pero mas maliit. Pakape pa dito. Siyempre, ganun talaga. Mahal ba naman ang bibilin mo? Dapat lang comfortable ang mga possible clients. Tingin-tingin muna habang naghihintay sa agent. 4,000 to may sun. Okay din tong kulay na to. Para kakaiba. Oo, may plaka na. Second hand. May sunroof. At may plaka na. Ba't hindi kinuha ng dating may-ari yung plaka? CX-50 yan eh. Yan ba yung kinaano? Ganyan. Pero turbo yan, mataas yan. Mga nasa 40,000. Oh. Talo ko sa banggaan dyan. Lilipad ka. Yung mga CX-50, nasa 34 yung pinakamagawa. Mas marami siyang Wala siyang sunroof ito, no? Wala. Yung turbo meron. Tsaka naman yun eh. Additional lang yun. Pag magdadagdag ka ng bayad, mga 1,000 plus or something, pwede nilang yan. Dagdagan. I-add. Ayan na si Christian! So, siya din yung agent ng friends ni Yap. Kaya, siya din yung hinanap namin dito. Try ko. Kasi mas malaki to kaysa dun sa sasakyan namin. Sabi ni Ralph, baka daw manibago ako. Baka ito na yung kukunin namin car. Mataas nga naman siya. Oo nga, malaki nga siya. Pero first time kong mag-drive na malaki. Yung pinakamataas kong na-drive is yung Ford ng aking. Okay na. Okay naman siya. Okay, automatic. Naniniwag ko. Nagmamaneho ko, gusto ko forward para nakikita ko lahat. Taas nga, pero... Gusto ko ng red pero walang available. But meron silang platinum quartz metallic in the same price. Pwede! Bukas pa daw. Dito nakalagay. Pagbukas pa yung yung kanyang pintuan. Yun, wala na siya. Okay, ito test drive ba natin to? Okay, test drive na guys. There are a lot of varieties for CX-5 and you need to make sure that the one that you're about to drive is the one that you really want. Kasi meron pong pagkakaiba yung interiors niya at saka yung engine type. So depending on the trim, price differs.
but you know, it suffices. It meets the standards. Yan, may spare tire. And Buti this is naman. one has a net. You know, you got your mats back here. You even have like rubber mats. That's pretty cool. If you're Yan, tinitest drive niya na po ang CX-5. Medyo mas malawak to kaya okay. At nabubuksan din po yung pinto nito ng 45 degrees with a semi-digital panel. So for now, dahil test drive lang to, nilagay yung plaka dyan sa dashboard. Malakas to. 2.5 is simple 2.0 lang. Ma-average ako dun ng 34 miles per gallon. Dito siguro mga 29 grand. Ako naman na magte-test drive. Kinakabahan ako, pero since ito yung most probably na bibilhin namin, kailangan ko i-check kung kaya ko ba itong manihuin. Actually, naaano naman siya. Aangat na bababa yung upuan. Before signing any papers, huwag niyong kalimutan pala na i-check kung ilan na yung miles na nakaregister dun sa car na kukunin ninyo. Lalo na if yung car na yon ay ginagamit for test driving. Dahil isa yan sa detalye na kailangan nyo i-cross-check sa kontratang pipirmahan nyo. Check nyo na rin yung gulong kasi minsan nangangalawang na yung brake disc. Katulad sa amin dito kasi yung mga cars nila brand new man, nasa labas yan, nakapark. Kaya dapat sulit ang preparation fee. So, we're just waiting for the paperwork to be done. So, kape-kape muna. Tubig-tubig. Ano makuha natin yun? May libreng sunroof, no? Yun nga daw, available daw yun eh. Ayos, ano? Kasi may additional na parang 600 to 800 pag magpapa-sunroof ka pa. Pero yun hindi, di ba? Pares lang ng price nito. Kaya nga, ba't kaya ganun? Oh, di ba pumunta ako din double check out, 33 din. 33, pares model din. Preferred, tsaka preferred. Kaya tinanong ko sa kanya, brand new ba yun? Sabi niya, oo daw. Nakikita naman natin, bro. Remember the prep fee? Huge. alrighty. Congratulations, guys. Let me get Thanks. started. Okay. Okay. Finish na. So ngayon, pupunta muna kami sa Enterprise para ibalik tong car na hiniram ni Ralph. Pero kasi babalik pa rin kami ng Mazda dahil may sasign pa palang paperwork. Okay, we reach Enterprise. We need to say goodbye to Nissan Sentra. Ayan siya. Bye-bye. Thank you for serving us. So, check niya muna yung sasakyan kung wala naman bang sira. Checking everything before we hand over this car to Enterprise. Maglalakad sana kami pabalik pero nag-offer yung agent namin na pick upin na lang daw niya kami. Ayun ang aming ride. Wow, Mazda. Pabalik. I worked at Ford and they gave me a discount on the lease. Oh? Yeah, so I was when I got it. But it was so far away. I'm like, I live across the street. Why am I driving way in Red Bank? It's like 35 minutes. And my car was a lease, so sorry, it's hot. Hey, how are you guys? Nice to meet you. Over here. What's your name? Ralph. Ralph. Nice to meet you. Lovely wife. Hi. Hello, how are you? I'm Yeah, good. you can see whenever you come to get your service from us. Ha. Perfect. So, All welcome. right. Is this your first Mazda or first Yeah. Mazda? Okay, congrats. Welcome to a family. He's gonna help you guys out. Take care. Ready? Isip-isip, ito na ba talaga? Tapos namin doon, mag-sign ng mga papers. Punta na lang kami sa insurance. Kasi kailangan i-register yung sasakyan sa insurance namin. So what we're gonna do is we're gonna go ahead and make sure we get the vehicle added on for you. It's gonna be considered a cash deal, so I'm not gonna add the lien holder. But we'll be able to get finance the documents, you a copy of the documents, and one for our records as well, okay? We're just adding a new vehicle, right? Yeah. Bayad na kami ng 2,000 na down sa sasakyan. Okay, all set. Nakabayad na po kami ng 2,000 na down. Kukunin na po namin ang aming bagong sasakyan. Okay, we're taking home this baby now. Oh yeah. Welcome home. Pagkatapos kumain, diretso agad sa car. Kasi kakabitan niya na kagad ng camera yung sasakyan. Yan, touchscreen pala. Ito. Kaya lang, kailangan naka-CarPlay muna siya. So, para ma-CarPlay yun, dapat nakasaksak yung cellphone sa car. Okay, yan na po siya.
So, yung front camera nakasaksak na kasi andito naman siya. Pero yung kakabit niya yung nasa likod. Yan po, sinisira niya na po yung bago naming sasakyan. Oh no! Sinira niya po agad. Kumbaga bininyagan. Yan na po siya sa likod. Babaklas naman po siya. Ito, yung ano niya, screen niya. So, may button yan sa ilalim na hindi na makita kasi tinakpan namin ng dashcam. Pero ito, yung function dito, pwede mo siyang i-pair sa garage. Ganyan. So, pwede mo siyang i-pair. Pag pinindot mo yun, bubukas yung garage. Tapos, pwede mo na ipasok sa sasakyan. So, we have one here and this is connected sa dashcam na nasa likod ng sasakyan, and we added one more dashcam. Ito naman nakatutok dito sa loob kasi extra na dashcam yan ng asawa ko, sayang naman daw, kaya nilagay na namin dito para hindi lang sa labas yung nakikita, pa dito sa loob. Yan, okay na siya. Okay, yan siya. Okay, tapos na pong ikabit yung camera niya. Nice. So, medyo nahirapan kami, pero kailangan. So, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano i-set yung memory ng seat. So, kailangan bago mo ma-adjust yung upuan, i-on mo muna yung sasakyan. So, for now, in-on na namin kasi nilipat namin yung car. So, dahil naka-on na siya, pwede ko nang i-adjust yung upuan, tapos pipindutin yung set. And then, I put 1, and then set. Papasok ko ngayon sa sasakyan. Pusa na siyang pupunta dun sa sinet ko na seat na gusto ko. Para kunwari, kung hindi ako yung nagmamaneho, siyap yung nagmamaneho, hindi ito yung klase ng seat height na gusto niya, ililipat niya yun sa gusto niyang height. Pero kung ako na magmamaneho, I'll just press 1 and it will go to the memory na nilagay ko kanina. Yung red version ng sasakyan namin, ito talaga yung gusto ko kaya lang kasi kailangan na namin ng car. Kaya yung nakuha namin, kung ano lang yung available na kulay. So cute! Namiss ko tuloy si Coco. Ngayon, pupunta kami sa Walmart. I-meet namin yung friends namin na nandoon. Today is weekends. Okay, let's go shopping in Walmart. Ito lang ang activity namin pag weekends, pupuntang Walmart, mag-grocery, o kaya pupunta sa ShopRite. Ito lang kasi yung mga malalapit dito. At saka sabi niya, mas mura daw sa Walmart kaysa sa Target. At malayo din Target dito. May malapit din na Trader Joe's, pero hindi pa namin napupuntahan. Alam na alam mo talaga na yung mga grocery na katulad nito, gusto nila na mamili ka ng marami. Kaya wala silang mga cart na mas maliit dito. Palaging ganyan kalalaki. Kung hindi yan, basket. Pero syempre nakakapagod kayo maghawak ng basket. Lalo na kung medyo mabigat yung mabibili mo. Okay, ready na Ninja Kit. Yung sila dito yung mga apple na nilagyan ng kinote ng chocolate, ganyan, tsaka nuts. Sundan natin si Mr. Saan kaya ito pupunta? Dito siya mga dry goods Trampoline dito. Mahal! $230, wala pang tax yan. Okay din yung mag-jump. Para yung lymphatic system mo ma-drain. Okay, dito po tayo dinala ni Ninja Kid. Ano hinanap mo? Yung salamin na pwede idikit sa side mirror. May parang yung, di ba nag-rent tayo ng car, tapos parang may maliit na salamin. Okay. Yung parang bilog. Ito daw. Oh. Magkano? $4. 5. Okay. Blind spot mirror pala tawag doon. Dito naman kami sa mga tools kasi yung toolbox niya, dinala niya yon sa dati niyang car na total para sana tanggalin yung temporary plate. Kaso nakalimutan niya sa loob. Hindi niya yon nadala. So good as lost na rin yun. Kaya ngayon, tingin-tingin siya ng mga bagong tools. Pero binili lang niya yung tools na nawala niya sa Amazon. Okay, meron po siyang naspatan. He's checking $44. Wala pa yung
Ano yan? Yung mismong parang Electric something. screwdriver. Natawa ako dun sa magnanay. I think I already lose your dad. Sabay-sabat yung anak niya. He's just in the bathroom. Bumili po siya ng long nose. $5 yun. Wala pang tax. So, almost 6. Gusto ko sana to eh. Mas maganda lang tignan. Mas maporma. Kaso $1 more. Few cents. So, syempre doon na tayo sa mga tipid. Pares lang din naman ang function. Okay, nakatingin naman po siya ng heater kasi malapit na yung winter. Pero I suggest, put a hot water sa hot water bag na malaki, tapos ilagay mo yun under ng duvet, makaka-create na yun ng heat. Hindi ka pa nagbayad ng kuryente. Smartest way to clean your car of snow is just to buy yung ganyan, car cover, para pag nag-snow, tapos kailangan mo na gamitin yung car, hihilain mo na lang yung yung car cover. Kasi dito guys, hindi ka pwedeng mag-drive na may snow yung sasakyan mo. Lalo na sa windshield kasi delikado yon. Mas gusto niya na mag-brush na lang daw kapag may snow. Ang kulit to, lagayan siya ng timba pag nagka-car wash ka. Hindi mo kailangan bit kasi may gulong. Ito yung sample niya. So, dito guys, hindi lahat ng lugar may car wash area. Nag-ready na po siya para sa next match namin. Uy, wag na dito. And we're thinking of buying another TV for our room. Hanggang isip lang. Ayan, 65 inches na TCL. Mag-isa lang ako, ganito kalaki sa atin dumating. Bigat niyan. Okay, dito naman tayo sa section ng mga chips. Sobrang lalaki ng mga chips dito. Pag kumakain kami, yung saktong tanggal umay lang, ganyan, or something. Kaya no choice kami, binibili namin yung mga ganito na. Kumuha na ako ng para kay Yap. Ako na bumili. Kasi wala siya. Naganap siya ng kape. Ito yung nakuha ko for him. House playground. Good. It's Good. You like goldfish, golden goldfish. I don't like. Talagang ano ka na dyan labas dila ka na Naku, yun na, bumunot na. Dadali niya na yan dun sa nanay niya. Ay! Hello! Hindi mo kami nakita kanina. Nung lumabas si Gwen dun sa aisle, nakita na kita. Ay, friend! Grabe yung mga baboy dito. Hindi kasama yung balat. Yung mga ganito pre-cut. Wala siyang kasamang balat. Hindi katulad sa atin, guys. Oh. Pero kung bibili ka ng mga ganito, yan, may balat yan. Kaso syempre, mas mahal to. Stir fry. Beef bottom round steak for stir fry. Extra thin shaved. Ang mahal, $24. Okay, it's time to pack mga pinamili. Ito lang ang bag kong dala. Tapos kaya Twilight! Papunta naman kami ngayon sa church. Ipapabless yung car niya. Nasa likod namin yung friends namin. Bago din kasi yung car nila. Halos magkasabay lang kaming kumuha. Nauna lang sila ng few days bago kami. Now is the right time kasi weekend off din yung friend namin. So, sabay nang ipapabless yung mga cars namin. Comparison ko lang sa Kicks. Una yung safety Features. safety features. Mas marami syempre yung Kicks kasi top of the line yung kinuha namin Kicks. May 360 view, may alarm kapag sa parking, which is ito wala. Kapag kahit malapit ka na, hindi siya mag-a-alarm. Kasi in terms naman sa suspension, syempre Mazda to, mas maganda suspension ito. Doon kasi sa Kicks, konting luba, konting uneven yung road. Ramdam mo, dug-dug. Ito hindi gano'n. Pero medyo maingay yung makina. Maingay makina nito kasi malaki makina nito kumpara sa Kicks. 2.5 to. Yung Kicks naman is 2.0, natural aspirated. Ang transmission mas maganda to kasi ang Kicks is CVT. Maraming reklamo regarding sa CVT na transmission. Pag may certain na mileage na inabot, bumibigay daw yung CVT. Which is sabi mga pag umabot ng 60,000 miles, nagkakaproblema yung CVT. I don't know kasi hindi pa naman ako nakaabot ng ganung miles. In terms of technology, mas maganda yung mga features ng
Pwede rin naman sana sa CX-5, kaso kasi mas mahal na yon. May premium din naman kasi may iba't ibang klase na CX-5. Meron yung select, yung pinakamababang version. Itong sa amin, preferred. Tapos may Nasa turbo, gitna may lang yun premium. sa- So ito, acceptable features. Medyo mataas ng konti sa select. Kasi syempre, the more na maraming features yung car mo, mas mahal talaga siya. Yung resale value rin kasi ng Mazda, Toyota, Honda, halos pare-pareho. Pero I think Honda ang pinaka mataas regarding resale value pag Honda yung sasakyan. Yung bagong lender namin is Advantial. Mas maganda yung terms niya at the same time, mas mababa yung interest i-compare sa ibang mga bank like Chase or yung AIS. Kasi sa dati naming lender, 8 point something yung interest niya. So, pumapalo ng almost 9. Tapos, 72 months yung minimum. Etong sa Advantial kasi, 66 months yung minimum. Tapos, 5 point something. Almost 6% yung interest. May may discount kapag nag-auto pay ka. Magiging 5.7 na lang siya. Automatic na siya magbabawas sa bank account mo every month yung monthly payment. Nice. Wala ka nang iniisip, automatic. Basta may laman yung, siyempre dapat may laman yung bangko mo lagi. Actually, mas preferred ko rin yung ganon kasi Hindi mo na mag-iisip na, Oo. ay magbabayad pa pala ako ng kotse ko. kahit kasi dati sa akin, lahat ng mga gusto ko talaga autopay. Kung hindi autopay, lalo sa credit card before, sa Doha, nung nagtatrabaho pa ako doon, inano ko na siya sa debit ko ng 100%. So kung ano yung utang na babayaran ko that month, in-auto deduct na nila sa debit card ko. Para hindi mo naisipin, di ba? Tapos yung mga bayarin namin sa Pilipinas, usually, like yung SSS, ganyan, hindi ko siya minamati kasi nakakalimutan. So, ang ginagawa ko, binabayaran ko na yung buong taon para isang beses mo na lang siya iisipin sa isang taon na, uy, magbabayad na pala ako ng SSS, ganyan. So, pati yung loan namin sa Pag-ibig, in advance payment na muna namin ng 1 year kasi nga, nakakaya naman din sa mga kamag-anak kung makikiusap pa man, uy, babayaran sa SM to, yung loan namin, ganyan, monthly. So, kung meron naman pera na pwedeng ma-advance for 1 year, in advance payment na namin. So, ito, merong blind spot. Parang blinker. Tumutunog yan. Tumutunog? Kapag sobrang lapit. Pag, kunyari, mag-change lane ka, tapos biglang alam ng sasakyan na possible na tumama ka, tutunog siya, mag-warning siya. Ito pala, ewan ko sa other cars. Pero dito, usually, yan, nadidetect ng system kung ilan yung speed limit sa lugar na pinadaanan mo at kung ano na yung speed limit mo ngayon. Waiting kami makalabas lahat para ma-bless yung sasakyan. So dito parang may meet and greet sa pare paglabas. Hey guys, pretzel. Salamat sa biyaya. Thank you. Andagaw na kami. Dear Heavenly Father, I ask you to bring your Holy Spirit down upon these two vehicles. Bless those who are in these vehicles who are driving them. Keep them safe at all times. We ask this through Christ our Lord. Amen. And the Father, Son, Holy Spirit. Amen. All right. Congratulations. Watch na kami sa church. So kumain naman kami muna dito for dinner. Pagwen, did you enjoy your food? Busy po sila sa pagdi-discuss doon. Nang binili nilang puto online.
So, dito, ikaw ang maglalagay ng sarili mong drink. Pili-pili ka lang dyan. Tapos, ilalagay mo dito yung cup. Then, you push this one. And you find one. So, kunwari, lemonade. Tapos, pipindutin mo yung isa dyan. Pag pindot mo, i-hold mo na siya to pour the drink. Taray, may pour from your phone pang feature ito. Halloween flavors. Fanta. Ay, why not? May strawberry, chunky sponge, and pineapple. And dito, yan, yung mga takip ng mga drinks. Straw. Tsaka pag marami, di kukuha niyan. Kasi ito yung napkin. Ayan, enjoy na enjoy niyan. Mga nakadalawang cup na yan ng soft drink si Queen. Order ka ulit. Order ka ulit. Gutom ka ulit. Then, you're full. Ready na kayo umuwi. Habang yung mag-ama sa likod, kumukuha pa rin ng drink. Mga pang-apat na ata nila yan. Tirador. Anli. Okay, uwian na guys. Gabi na. Saturday is almost finished. Grabe. So, Sunday na sa Pinas. Sunday na bukas. And it's raining outside. It's time to go home and rest. Kasi si paring Ryan, papasok na naman bukas na alas 7 ng umaga kahit linggo. At naiwan po siya doon sa Burger King kasi kumukuha pa po siya ng drinks. The Mazda Brothers. Mazda Brothers. Sasakyan nila na binili sa isang dealership. Magkaiba lang po ng model. Magpinsan pa rin po yan. See ya! Ingat kaya!